katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Sige po, patuloy natin ihayag kung sino ang Diyos sa buhay natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hindi ibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sige po, hallelujah, kahit kailan. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan pa po, kahit kailan. Kahit kailan. Sige po, patuloy lang natin i-express sa Panginoon yung pagtitiwala natin sa Kanya, sa Kanyang katapatan sa buhay natin. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Ikaw ay mabuti. Hallelujah. Ikaw ay dakila, O Diyos. Walang kagaya mo sa buhay ko. Salamat, Panginoon, na kami ay inibig mo noon pa man. At yun ay pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Yung krus, yung pinaka-evidence, Lord God, kung gaano mo kamahal yung bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, na in-endure mo, Panginoon, yung cross para sa amin. Salamat, Panginoong Jesus. I pray, O Lord God, na kung paano mo ibinigay yung buhay mo sa amin, Panginoon, ay maibigay din namin yung buhay namin sa iyo. Maisuko rin namin yung mga buhay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, makapagpagamit din kami sa iyo, Panginoon.
bilang tanda, Panginoon, ng pasasalamat namin sa iyo, O Lord God. Hallelujah. 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 Sa umagang ito, Panginoon, tulungan mo kami, help us to surrender, O Lord God. Lalo na po yung mga pinapasuko mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na alisin to, Panginoon, sa puso namin, sa buhay namin, nang sa gayon ay makasunod kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nang walang reservation, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. We glorify you, Jesus. Dahil deserve mo po lahat ng yun, Panginoon. Deserve mo yun, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, sa krus ika'y nag-alay ng iyong dugo at buhay. Oh, Jesus, iyong ipinakita at iyong ipinadala pagmamahal mo, oh Diyos. Minsan pa, oh Jesus. Oh Jesus, sa krus ika'y nag-alay. Sa krus ika'y nag-alay ng iyong dugo at buhay. Oh Jesus, iyong ipinakita at iyong ipinadama pagmamahal mo, oh Diyos. Ibibigay sa'yo aking buhay. Pwede po bang taas natin yung ating mga kamay sa ating Panginoon? O Diyos, Bilang tanda ng ating pagsuko at pagpapasakop sa Kanya. ang iba Hahanapin pa kundi ang pag-ibig. Oh Jesus, ako'y lumiligaya sa tuwing ika'y kasama.
po, patuloy natin ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Awitin po natin, ibibigay. Yes, Lord. Aking buhay, magpapasakop sa'yo. Wala nang iba, Panginoon. Wala nang iba. Hahanapin pa, kundi ang pag-ibig. Minsan pa, ibibigay namin ang aming buhay, Panginoon. Ibibigay sa'yo aking buhay, magpapasakop sa'yo, O Diyos. Wala nang iba, hanapin pa, kundi ang pag-ibig. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, Panginoong Jesus, salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Inalay mo yung sarili mo sa krus, Panginoon, para makamit namin yung kaligtasan, Panginoon. Para maligtas kami sa kapahamakan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng buhay sa amin. Ikaw yung unang nagbigay sa amin ng buhay. Kaya kami may buhay ngayon, Panginoon, ay dahil sa pagbibigay mo ng ang buhay mo sa amin, pagkasakripisyo mo, Panginoon, para sa amin. Salamat, Panginoon. At dalangin namin sa oras na ito na mapahalagahan namin, Panginoon, yung life na na-experience namin ngayon, Lord. Yung salvation na na-receive namin, Panginoon. Mapahalagahan po namin ito, Lord. At maingatan namin ito. And dalangin namin na makapagpasakop kami sa lahat ng aspect ng buhay namin. Maipasakop namin ito sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. At sa oras na ito, Lord, we ask for your forgiveness kung may mga times sa buhay namin or may mga parte sa buhay namin na hindi namin napapasakop sa iyo, Lord. Kung sarili namin yung nasusunod namin, patawarin niyo po kami. And maging sa bansang Pilipinas, humihingi po kami ng tawad sa pagkakaroon ng sariling desisyon, kalooban, pagkapairal ng sariling talino, Panginoon, sa aming bansa. Lord, patawarin niyo po ang bansang Pilipinas. Dalangin po namin na ang bansang Pilipinas ay magkaroon talaga ng totoong pagkakakilala sa iyo. Dalangin po namin na ang bawat namumuno, Panginoon, ay magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng totoong puso na naglilingkod, Panginoon, sa bayan at sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. We declare godly people na maluklok, Panginoon, sa mga pwesto, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Lord. Naniniwala kami ng isang bansa na pinamumunuan ng mga taong banal at may takot sa iyo, Panginoon, ay pinagpapala mo, Panginoon, in Jesus' name. Patawarin niyo po ang Pilipinas sa witchcraft, Panginoon, sa idolatry, sa lahat ng mga kasalanan, sa mga immorality, Panginoon, in the name of Jesus. In Jesus' name, patawarin niyo po ang bansang Pilipinas at pagalingin niyo po ang bansang Pilipinas. Salamat, Panginoong Jesus. Sa oras na ito, ina-acknowledge namin ang iyong banal na Espiritu. We welcome you, Holy Spirit. Inaanyayahan ka namin, banal na Espiritu, na kumilos sa oras na ito. Sa oras ito, ginagalang po namin ang iyong presensya, Panginoon. Iyong presensya, banal na Espiritu. Mamalagi ka sa amin, Holy Spirit. Mag-stay ka, Holy Spirit, sa oras na ito. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan
ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Sige po, banal na Espiritu. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at Minsan pa po, sabihin natin sa banal na Espiritu, kailangan kita. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at Yes, Holy Spirit. Patuloy ka po namin inaanyayahan, banal na Espiritu, na kumilos sa lugaring ito. We believe, God, na nandito yung presence ng iyong banal na Espiritu. Kaya Holy Spirit, kumilos ka po, Panginoon. Gawin niyo po yung nais niyo, Panginoon, sa oras na ito, Holy Spirit. Baguhin niyo po yung buhay namin, Holy Spirit. Dalangin namin na manahan ka sa lugaring ito, banal na Espiritu. We acknowledge you. And right now, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, dalangin namin, Holy Spirit, na ikaw yung magbigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon, sa salita mo. Hindi namin to kayang maintindihan kung wala ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kung sa sarili lang naming katalinuhan, hindi namin ito kayang unawain. Pero dahil andyan ka, banal na Espiritu, maunawaan po namin ang iyong salita. At may empower kami sa araw na ito. We believe and we pray na sa oras na ito, yung puso ng bawat isa na makikinig sa oras na ito ay talagang maging matabang lupa, Panginoon, upang lumago ang salita mo. Nire-rebuke ko namin any distraction sa aming isip. Lahat po ng alalahanin, we rebuke it right now in the name of Jesus. In Jesus' name. Salamat sa araw na ito. Salamat sa word mo. Salamat sa presence mo na nare-receive namin at marireceive pa namin sa kabuuan ng gawa nito. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At bago po tayo maupo, kamayan muna po natin yung ating mga kasama sa church at batiin po natin ang Happy 19th Anniversary, Rock of Ages Church. Kit, pabot nga no, Bible. Yung Bible ko po, tsaka yung ano yan. Batiin po natin yung mga kasama natin ang Happy 19th Anniversary.
Yan. Alright, sige po, makakaupo na po ang bawat isa. God is good. And all the time? All the time? Amen. So praise God po. Lagi puno ang second service natin. So praise God. And, sorry. Gagawin ka ba dito? Ayan. Congrats po sa buong team and sa church and sa nakaraang pong anniversary ng ating church nung nakaraang Sunday. And sino po naka-attend last Sunday? Taas kamay. Ayan, praise God po. And we declare na next year po ay mas marami pa tayong ma-invite. Marami tayong na-invite last Sunday and we declare na next year ay mapuno po natin yung events place na yun. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pupunuin natin yun. Sabi mo ulit, maghahayo na tayo. Ayan. Alright, tayo po ay naka-prayer and fasting. Ano po ibig sabihin kapag last Sunday of the month, tayo po ay nagka-fasting, hindi po tayo kumakain or meron tayong specific na meal na hindi natin kinakain. So kanina po kung meron kayo, nung dumating kayo, may nakita kayong mga nag-aalmusal sa likod. Yun po ay natapos, naka-break na po yung fasting nila kasi yun po yung mga minister kaninang umaga. Disclaimer lang po, baka sabihin na iba, ay, ba't kaya kumakain sila? May hotdog pa tsaka itlog. Yung mga naka-break na po yung fasting nila, tapos na po sila kasi sila po yung mga nag-minister kaninang first service. So ngayon po tayo ay, dapat pag nagpupunta tayo ng church, tayo po ay naka-fasting. Sige, amuyin mo yung hininga ng katabi mo kung amoy fasting ba? O amoy sinangag? So, ano lang naman po ang ating fasting every last Sunday of the month. Pero pwede po kayo mag-fasting ng personal. Actually, sa church natin dati, meron tayong required na ng time ni Pastor Arman, every week merong fasting na eh. Hindi lang siya weekend, pero weekdays merong specific day na nagka-fasting. So, ayun po, tayo po ay naka-fasting at sa araw po na ito, gusto po natin, or gusto ng Lord, ma-empower po ang bawat isa sa atin. Or maging isang Christian tayo na effective and powerful. So ayun po, bilang isang Kristiyano, meron kasing mga parts sa buhay natin or may mga Christians din na nagiging powerful, nagiging effective sa kanilang ministry or sa personal na buhay natin. And meron din namang mga Christian na powerless or walang kapangyarihan. Ngayon, kanina tinanong ko na rin to sa first service. Sino po yung parang pinakamakapangyarihang superhero para sa inyo? Sa mga napapanood nyo, sino yung parang tingin nyo, pag naglaban-laban ay mananalo? Si Darna? Sino? Si Victor Magtanggol? Oo, si Provinciano. Di ba? Si Tanggol, hindi namamatay, tagal-tagal na. Sino pa? Di ba may mga napapanood tayo na powerful. Kung sino yung mas powerful, sila yung nananalo. Tama ba? Sino yung mas makapangyarihan, sino yung nananalo. Sa Christian, meron ding powerful na Christian. At meron ding powerless na Christian. May mga taong powerless. So hindi po ito yung kapangyarihan na may Reagan na yun po yung pagiging effective. Or pagiging panalo natin sa gawa ng kaaway. Dapat ang Christian nananalo sa gawa ng kaaway. Tandaan niyo po, hindi matatalo ng isang Kristiyano ang kaaway kung hindi siya powerful. Di ba? Kung wala tayong power, hindi natin kaya labanan ng gawa ng kaaway. Pero dahil meron tayong Jesus, kaya nating labanan. Amen po ba? At ngayong araw na to, mas malalaman pa natin kung paano tayo magiging powerful or magiging effective na Christians. So basahin po natin yung ating key verse sa Matthew 7:21. Okay, yun po yung message natin, powerful generation. Yung ating pong key verse ay sa Matthew 17:21. Part lang naman to nung story, pero basahin ko na sa inyo. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. So meron kasing spirit that time na hindi mapalayas ng mga alagad ni Jesus. So tinanong ng mga alagad niya si Jesus, Lord, ba't di namin mapalayas yung espiritu na yun? Sabi niya, yung spirit na yun ay hindi mapapalayas, so, kundi sa pamamagitan lang ng prayer and fasting. So kaya tayo nagka-fasting. So ang objective po ng ating message ngayon ay makita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na connection
sa Diyos. So ngayon po, yung verse na binasa natin na yon, galing kasi sila Jesus Christ. Hindi ko nababasahin. Galing si Jesus at yung tatlo niyang alagad sa bundok. And then, nag-pray sila doon. Pagbaba nila, doon dumating yung eksena na yung may lalaking lumapit kay Jesus Christ na, Panginoon, Ginoo, yung aking pong anak ay may sakit at dinala ko po siya sa inyong mga alagad at hindi nila mapalayas. Ang sabi ni Jesus Christ doon, pwede bang pakita yung verse na dito na lang pala. Sabi sa Matthew 17, chapter... Ayan, sa English. Sa Tagalog. Saan ba yan? Verse 17 po. Sumagot si Jesus. Kasi sabi niya, dinala ko po yung anak ko sa alagad niyo, hindi nila mapagaling. Sabi ni Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo. Ang sabi po sa English version natin, basahin po natin. Ang sabi dito, then Jesus answered and said, "Oh, faithless and perverse generation." Dalawa po yung sinabi ni Jesus Christ. Faithless and perverse, or masama at walang pananampalataya na lahi. O walang pananampalataya, faithless o kulang sa pananampalataya. So mayroon pong dalawang problema dito sa generation noon and maging sa ngayon din naman. So sabi dito sa yung dalawa pong problem and two problems that exist in powerless generation. Kumbaga, ito yung nagiging problema kung bakit nagiging powerless ang isang Christian or isang tao sa generation ngayon. Number one, disconnected to God. Sinabi ni Jesus Christ, yung faithless daw yung generation na yun. So bakit nagiging faithless o nawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos? Hindi siya normal na bigla lang parang wala akong faith ngayon kay Lord. Hindi siya biglang normal na darating sa'yo na bigla kang walang pananampalataya ngayon. Hindi siya yung parang sinanibang ka ng pagiging faithless or na wala kang pananampalataya. Hindi. Merong pinagmumulan kung bakit nawawalan tayo ng pananampalataya. At iyon ay nakalagay sa number one, disconnected to God. Wala tayong connection sa Diyos. Hindi matibay ang ating connection sa Lord. Kaya nawawalan tayo ng faith. Hindi, kaya pala may mga times na feeling mo wala ng pag-asa or feeling mo hindi na mangyayari yung mga pinagpipray mo. Kasi nawawalan tayo ng connection sa Lord. Ang isang cellphone, kapag ginamit mo ng ginamit at naubos yung battery, ano kailangan mong gawin? Kailangan mo siyang i-charge para magkaroon siya ng battery. Ang isang Christian, kung logically i-explain natin, i-illustrate natin, napakasimple, parang ganun din. Tayo po, kahit na ngayong Sunday or nakaraang Sunday, sobrang anniversary, di ba? Tuwang-tuwa tayo, ang taas ng faith natin sa Panginoon, nag-encounter tayo, talagang on fire tayo. Sino dito yung after ng encounter, 3 times kang mag-devotion? Talagang on fire ka, di ba? Nung after mong mag-encounter, talagang nandoon lahat. Pero darating yung times, yung fire mo, unti-unting masishake kasi may mga struggle na mangyayari sa buhay natin eh. Gumaganyan. Kaya kailangan mong mag-charge, kailangan mong nakakonect lagi sa Lord. Pasinin niyo yung cellphone na lagi nakakonect. Sino gumagamit dito ng cellphone na naka-charge? Sila? Okay, laptop na lang. Yung laptop kasi madalas ginagamit naka-charge eh, di ba? Kapag ang laptop mo ay nasanay ka na ginagamit mo ng naka-charge, di mo siya makikita nakalobat. Ganun ang isang Kristiyanong lagi nakakonect kay Lord. Hindi ka nalolobat. Diba? Ito yung isang reason kung bakit nanlalamig ka na. At yung resulta niyan, nanlalamig ka na. Kapag ikaw ay wala ng connection sa Lord, tinatamad ka na. Parang ala ka ng ganang mag-ministry, malakas na yung loob mong umabsent sa core group, malakas na yung loob mong hindi umaten ng church. Nagiging alam na alam mo sa sarili mong wala ka ng gana sa patungkol kay Lord. Yun po yung ibig sabihin ng disconnected na tayo sa Panginoon. Wala na tayong nagiging source. Kasi yung faith kasi natin ay nagmumula kay Lord. Diba? Yung ugnayan natin sa Panginoon. So ngayon, dahil disconnected tayo sa Lord, wala na. Nawawala na yung burden mo sa kaluluwa. Wala ka nang pakialam kahit lumabas ka sa labas tas parang merong mga nakikita mong hindi pa nakakakilala kay Lord.
wala na sa'yo yun. Kasi wala na tayong connection sa Lord. Pag may connection tayo sa Panginoon, sigurado yung heart natin, kung ano yung tinitibok ng puso ng Panginoon, yun yung tinutubok ng puso natin. Amen po ba? At number 2, na problema sa isang powerless generation or Christian ay, asan po? Next po. Bukod pala doon, sa next po, yung balikan mga isa, pag disconnected tayo sa Lord, wala tayong connection sa Kanya, wala tayong devotional life, and wala tayong prayer life. So, yun ang isang patunay na wala kang connection sa Lord. Hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagpe-pray. Hindi natin pwedeng i-justify na nagpe-pray naman ako bago matulog, at saka bago kumain, at saka pagising ng umaga. Ang prayer life po ay more than pa sa mga ganong bagay. Cute prayer lang yun, nagpapasalamat ka lang. Minsan yung prayer natin nagiging puro request. Nagiging pengi noon, pengi noon, pengi nito, pengi noon. And then wala na yung talagang communication sa Lord. Meron bang sa family parang ang hirap naman nun, kakausapin ka lang ng family member mo kapag may kailangan sila. 'Di ba nga may mga nagpo-post pa nga. Naaalala lang nila ako pag may kailangan sila. Sino yung mga minsan nagpo-post ng ganun? Naaalala lang ako pag may kailangan sila. Minsan ganun din tayo sa Lord eh. Naaalala lang natin si Lord kapag masakit na yung buto natin, kapag masakit yung atay natin, yung likod natin, may something sa katawan natin. Merong mga nangyayaring problema na babankrupt tayo, nalulugi yung negosyo natin, nawalan tayo ng trabaho, bumagsak ka sa school, may problema ka sa trabaho. Noon lang natin naaalala si Lord. Makikita mo na sa church, luluhod sa church. So Lord, sorry po. Pag talagang on fire sa Lord eh. Connected na connected, pero pag okay na yung sitwasyon, wala na. Wala nang devotion. Humingi ng trabaho kay Lord. Binigyan ng trabaho. Ngayon, ba't ikaw wala kang devotion? busy po kasi sa work. Di ba? Nakakalimutan natin minsan na yung mga hinihingi natin sa Panginoon, minsan iyon pa yung nagiging reason kung bakit tayo nalalayo sa Panginoon. So, lagi po natin tandaan na ang isang taong disconnected, nawawala yung devotion. Automatic yan. Next po, ang isang dahilan kung bakit tayo nagiging powerless ay sobrang connected sa Word o sa mundo. Ano ibig sabihin ng, may next po ba yan? Na connected tayo sa mundo. Ito yung sinabi ni Jesus Christ kanina yung perverse or masama. Ang ibig sabihin kasi noon, ito po sa verse. So unang Juan 2:15. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ibig ng Ama. Ngayon, ulitin natin. Yung faithless ay, sabi dito, disconnected to God. Wala na tayong connection sa Lord. Kaya tayo nagiging faithless. At kaya tayo nagiging, after naman nun, dahil tayo ay perverse, masyado na tayong connected sa mundo. Na wala ang connection sa Diyos, pero sumobra ang connection sa mundo. Ano ibig sabihin ng connection sa mundo? Na-bandage na tayo ng mga bagay na patungkol sa mundong ito. Example na lang, pinakamagandang example yung social media. Ilang oras ba o gaano kadalas or ilang minuto ka nag-i-scroll sa Facebook? Sige, tanongin mo yung katabi mo. Tanongin mo yung katabi mo, ilang minuto ka mo? Hahanap ako ng sagot. Nauubos nyo ba yung pag ini-scroll, nauubos ba? Kasi pag nanood ka sa Facebook video, di ba pag nag-click ka lang ng isang video sa Facebook, malagay mo ng 2 minutes, another 2 minutes, another 5 minutes. Yung kasunod maganda. Kasi ganun yung Facebook eh. Kung ano yung parang madalas mong pinapanood, yun yung lumalabas sa kanya. At yun yung parang, lalo kang inaakit ba? Nag-scroll ka lang nagluluto ng ganito. Mamaya puro nagluluto na. Tapos unti-unti nagugutom ka na. Tapos magiging chef ka na mamaya, magluluto ka na, di ba? Kung ano-ano na, tapos nakakita ka ng samji sa sarap mag-samji ngayon. Tapos nakakita ka ng kape, parang sarap magkape ngayon Di ba? Isang example yung social media.
masyado tayong nawawala kay Lord at nakukonect tayo masyado sa mundo. Example lang naman yung, isa lang naman yung sa ano, example ng pag-connect sa mundo. Masyado tayo nakakonect sa social media. And ang nagiging result nito, nahahawa tayo. Nahahawa tayo sa ginagawa sa social media. Pasinin nyo, pag may usong damit, ano ginagawa? Dati nauso yung baston nagbaston lahat. Tapos nalaos yung baston, nauso yung elephant. Sino nung 90s, mga batang 90s na nag-elephant? Di ba nung 90s pa yung elephant na yan? Tapos ngayon nakikita mo yung mga kabataan, sabi ko pa naman ng araw, parang ito yung damit na hindi na natin isusuot ulit. Ngayon na naman, bumalik na naman yung generation. Mga liliit nung bata, pero yung mga pants kasya'y 3 tao. Kasya'y 3 hita nila dun sa kabilang side. Diba? Tapos meron pang nauso yung parang palda. Nakita ba kayo ng mga kabataang parang nakapalda? Ang tawag sa kanila? May tawag sa kanila ganun Parang siyang nakagano, yung parang mga lalaki tapos nakapalda sila. Nauso yun. Naggano naman lahat. Nauso yung kulot. Nagkulot lahat. Naglagay ng ganun si Vice Ganda. Ngayon yung mga tao, may mga nakaganon na. Diba? Kung ano yung nakikita natin na uso sa mundo, dahil masyado tayong connected sa mundo, nagiging ganun tayo. Pag may idol ka sa movie, yung buhok nun, ginagaya mo yung damit nun, ginagaya mo yung kulay nun, ginagaya mo lahat. Di ba? Iyon yung sinasabi natin na sobrang connected natin sa mundo. Ang sabi nga sa verse kanina, wag daw nating mahalin, yung verse po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Yung mga bagay na yun. So ngayon, ano ba ibig sabihin ng sanlibutan? Sabi dito, what does the word mean? Ano ibig sabihin ng word na sinasabi natin kanina? Siyempre nandito pa tayo sa mundo. Kailangan nating mabuhay sa mundo. So hindi naman tayo pinagbabawalang mag-enjoy sa buhay, pero pwedeng mag-enjoy na nakakalugod sa Panginoon. So ano ibig sabihin na wag daw nating ibigin yung sanlibutan? Paano ba natin ipanapakita na iniibig na natin ang sanlibutan? Or masyado tayong connected sa mundo. Sabi dito, paghahangad ng kayamanan o katayuan bilang pangunahing layunin. Kapag mahal natin ang mundo, or malalaman mo na mahal mo na ang mundo, kapag ang goal mo lang sa buhay ay dito lang. Yumaman, magkaroon ng magandang pamilya, makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng iPhone 17, 18, 19, 20, magkaroon ng mga material na bagay. Pag iyon lang yung main goal natin sa buhay, ibig sabihin nun, mundo lang yung mahal natin. Kapag wala sa goal natin na gusto mong maglumago bilang isang Kristiyano, gusto mong magkaroon ka din someday, sino nangangarap dito someday gusto mong maging leader? Gusto mong magkaroon ka ng maraming members. Gusto mong makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon na mahal natin yung mundo, hindi naman masama po, inuulit ko po lagi sa inyo, hindi masamang mag-aral, hindi masamang maghangad ng magandang buhay, makapagtapos ka, magkaroon ka ng magandang trabaho, magkaroon ka ng kotse, bahay, hindi masama ang lahat ng yan. Pwede nyo pong i-goal yan. Pero kung iyon lang ang goal natin sa buhay, minamahal natin sa libutan, priority po natin si Lord. Gusto ni Lord i-bless tayo. Gusto ni Lord magkaroon ka ng magandang trabaho, makapagtapos ka, magkaroon ka ng magandang buhay. Pero ang number one gusto ni Lord sa atin is magampanan natin yung layunin natin dito sa mundo. Merong mga taong magaganda ang buhay, magagandang family, may ganito, may ganyan, pero nagagampanan nila yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon. And that's our main goal. Masunod natin si Lord, makapag-akay tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? So, okay lang mag-goal ng mga ganong bagay, pero dapat kasama sa goal ng buhay natin is yung tungkol kay Lord. Maging malalim ka, makapaglingkod ka, makapag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon. Tandaan niyo po, mamaya may sasabihin ako sa inyo kung bakit hindi dapat ganon. Paghahanap ng pagkakakilanlan sa mga ari-arian o kasikatan, gusto nating sumikat, gusto nating makilala sa mundo, yun ay ang mga bagay sa mga mundo. Gusto mo makilala ka dahil mayaman ka, ganyan,
magisikat ka dahil sa mga ari-arian natin. At pamumuhay para sa pansariling kaligayahan sa halip na sa kalooban ng Diyos. Yung nagiging goal natin is para maging masaya na lang tayo. Yun yung ibig sabihin ng pagiging pagmamahal sa mundo. Parang gusto mo lang magkaroon ka, gusto mong yumaman kasi gusto mong magkaroon ka, makabili ng ganito. Hindi yung gusto mong yumaman kasi para makapag-mission ka. Di ba, may mga gano'n kasi tao, gusto nilang yumaman kasi gusto nilang tumulong sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa mga churches, or gusto pang makapag-akay. Kasi talagang kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kakailanganin mo talaga ng finance. Di ba? So, ang maging goal natin is mapasaya si Lord sa lahat ng goal natin sa buhay. Yung goal mo ba na makapag-aral ka, makapagtapos ka is para sa Lord or para sa sarili mo lang? Di ba? Laging dapat para sa Lord. Bakit dapat hindi natin mahalin ang mundo? Sabi dito, because it's temporary, panandalian lang ang lahat sa mundong ito. Nag-aral ka ng, ilang bang taon nakakapag-aral ang isang tao ngayon? Hanggang 22 pa? Ano bang year, ilang taon ba ang isang college graduate ng 4 years ngayon na may K-12? 22. 21 years kang nag-aral. And then, sobrang sipag mo sa 21 years na yon, talagang binigay mo lahat, buong buhay mo, nakalimutan mo na si Lord sa pag-aaral, binigay mo lahat, nagkaroon ka ng mataas na grades. Tapos nagkaroon ka ng magandang trabaho, nabili mo lahat, and then kapag pagbili mo ng lahat ng bagay na nabili mo, nawala ka bigla sa mundo, may sense ba? Wala lahat. Kasi, panandalian lang. Kaya nga ayaw ni Lord na nagpo-focus tayo sa mundo. Pero gusto ni Lord na mag-aral pa rin tayo, magtrabaho pa rin tayo ng maayos, pero hindi yun yung main goal natin kasi panandalian lang ang lahat eh. Mawawala ang lahat ng yun. Next po, and dahil sa bagay na yun, next po, it distracts you from what's eternal, God's will and His love. Nadidistract tayo, instead na parang ang focus mo is makapaglingkod sa Panginoon, pero dahil meron kang ibang goal sa buhay mo, na gusto mong yumaman ng yumaman, ngayon nako-compromise yung para sa Panginoon. Okay lang po, sabi ko nga sa inyo kanina, okay lang po maghahangad tayo ng mga bagay na yun, pero dapat hindi natin nakakalimutan yung para sa Panginoon. Yung dapat na ibinibigay natin sa Panginoon na time ng paglilingkod, di dapat natin nakakalimutan yun. Priority po natin si Lord. Sabi nga, magpa-follow naman ng lahat ng yun pag inuna natin si Lord. Amen po ba? Wala namang pumili sa Lord na pinabayaan niya. Sabi mo sa katabi, mapiliin mo na si Lord ngayon. Walang pinabayaan si Lord. Tandaan niyo po yan. Kapag pinili mo si Lord, hindi ka nagpa-distract sa mga mundong yun. Kasi marami rin akong kakilala. May mga nakilala din ako na nag-pray ng ganito, nag-pray ng business, nag-pray ng trabaho. And then nung sinagot ni Lord, nakalimutan na si Lord. Nagkatrabaho, ba't di ka naka-attend? Kasi po ganyan, may trabaho kami, OT po kami ngayon. Ba't di ka nagtrabaho ngayon? Ba't wala ka sa church ngayon? Kasi po ang dami namin project. Samantalang pinag-pray na makapag-aral siya. Diba? So, nadidistract tayo. Hindi masama yun, pero dapat binibigay pa rin natin yung para sa Panginoon. Amen po ba? Marami din pa akong kakilala na binigay nila yung best nila sa Panginoon kahit nag-aaral sila, nagtatrabaho sila ngayon. Pero ang naglilingkod pa rin hanggang ngayon. Mabunga pa din hanggang ngayon. Amen po ba? Kaya wala Hindi totoo yung kailangan mong mamili kay Lord sa kasasanlibutan. Piliin mo si Lord. I-sureball lahat ng pangarap natin bibigyan ng Panginoon. Amen po ba? Tandaan niyo po yan, the more na iniingatan natin yung life natin, lalong nawawala. Di ba minsan parang the more na gusto mo mag-focus sa pag-aaral, tas nawala na yung para kay Lord, doon ka bumabagsak. Tas parang binigay mo lahat yung buhay mo para sa trabaho, tas nakalimutan mo si Lord, tinanggal ka sa trabaho. Di ba? May mga ganong sitwasyon sa buhay natin. Kaya lagi po nating piliin si Lord. Sabi po sa yung last, it competes with God for your heart. Nakahati kasi yung puso natin. Gusto ni Lord, ibigay natin yung buong puso natin sa Kanya. Amen po ba? So yun po yung sinasabi na mundo na kaya hindi dapat natin mahalin. Ngayon, ulitin natin yung verse kanina, yung pong Matthew 17:21. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Balikan po natin yung story. Meron pong inaalihan ng demonyo and hindi napalayas ng
mga disciple ni Jesus Christ. At sabi ni Jesus Christ, mapapalayas lang yung spirit na yun sa pamamagitan ng prayer and fasting. Ulitin ko po, yung problema ng generation disconnected kay Lord and connected saan? Sa mundo. So yung bagay po na yan. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, para maging powerful tayo na generation or Christian, ito po yung dapat nating gawin. Una is prayer. Sabi ni Jesus Christ, di ba, prayer and fasting daw yung kailangan para mapalayas yun. Number 1, prayer is connecting to God. Ang pananalangin po ay pag-connect sa ating Diyos. Ang pananalangin po, kagaya ng nasabi ko kanina, hindi yun yung basta puro request lang, hindi lang yun yung puro ikaw nagsasalita. Fellowship po yun kay Lord. Meron kang personal na relasyon sa Panginoon. Kinakausap natin siya every day, hindi lang every Sunday. Tama po ba? Meron po ba kayong mga kapamilya na tuwing Sunday lang kayo mag-uusap and then the whole week di kayo mag-uusap sa bahay? Hindi, kailangan nyo mag-usap. Ganon din kay Lord. Hindi lang natin siya kausap every Sunday. Diba? Kinakausap natin siya every day. Hindi lang natin siya kinakausap pagka may kailangan lang tayo. Pag okay yung sitwasyon natin, goods tayo kay Lord. Pero pag pangit na yung sitwasyon natin, ayaw natin kausapin si Lord. Diba? Ang prayer po, kapag tayo ay nananalangin, kumukonect tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng pagdepende sa Kanya. Kasi sabi po sa verse, basahin nga po natin yung verse. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay. Hindi sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Oh, di ba? Sabay-sabay kayo. Amen. Napakagandang illustration din, di ba? Siya yung puno. Parang describe siya as isang puno at tayo yung sanga. Kapag kang isang sanga sa literal na puno, binali mo, pag nalaglag siya, ano mangyayari? Unti-unti na siyang mabubulok, malalanta. Ganon din ang isang Kristiyano. Kapag tayo ay walang connection sa Panginoon, unti-unti tayong manlalamig. Hindi normal yung nararamdaman mong wala kang faith. Hindi normal yung parang tinatamad ka lang, hindi. Nawawalan kasi tayo ng connection sa Lord. Nawawala yung prayer life natin. Kaya tayo nagiging faithless. Kaya parang may time sa buhay natin parang tinatamad ka. Hindi yun dahil parang nararamdaman mo lang yun. Nawawalan kasi tayo ng connection sa Lord. Tama po ba? Kapag kilala mo si Lord, tumataas yung faith mo. Kapag may connection ka kay Lord, talagang pag kilala mo siya at close kayo ni Lord, alam mong kaya niyang gawin yung kaya niyang resolbahan yung mga problema mo sa buhay. Amen po ba? Diba? Kanina ang example ko ng first service. Kapag kilala mo yung isang tao, alam mong kaya niya yung gawin. Diba? For example, kapag magpapatahi kayo, gusto niyo na ng magandang tahi. Ng bag, mga ganyan. Sino yung lalapitan niyo sa church? Si Kuya Paul. Kasi magaling manahi si Kuya Paul. Diba? Si Tita Neng. Gusto niyo ng mga kortina. Saan ba si Tita? Ayan. Mga kortina, mga sopa. Si Tita Neng ilalapitan niyo kasi kilala niyo siyang magaling siyang manahi. Pag gusto niyo ng quality ng mga bintana, yung mga sliding window, cabinet, drawer, sino lalapitan niyo? Kasi magaling siya sa di ba? Sa ganun, sa mga glass. Meron kang specific na tao na naiisip mo sa bagay na 'yon. Gusto niyo ng masarap na lugaw. Si Tito Manny, di ba? Gusto niyo ng Jollibee. Kay Ma'am Joy, di ba? Meron kang specific na tao na naiisip pag meron kang parang kailangan. Kasi alam mong kaya niya yung gawin. Tama ba? Ganon din sa Lord. Kapag kilala mo si Lord, alam mo kaya niyang gawin yung mga bagay na parang imposible sa atin. Kung konektado ka kay Lord. Nawawalan kasi tayo, although parang kilala naman natin siya na Diyos. Ito po, kilala natin siya na Diyos na kaya niyang gawin ang lahat. Pero sa ating lahat, hindi lahat naniniwala, hindi ganun kataas yung faith natin. For example, naniniwala naman si Jane at saka si Angeline na si Lord ay kaya niyang gawin lahat. Pero, na walang imposible kay Lord. Pero isa lang sa kanila,
yung naniniwala na walang imposible na kahit na anong sitwasyon, malalampasan niya. Merong isa sa kanila na parang, alam lang niya yun, pero pag dumaan sa problema, nawawala agad. Kasi magkaiba sila ng faith. Yung isa connected kay Lord, yung isa, hindi. So, sino yung mataas ang faith? Yung connected kay Lord. Kapag tayo po ay may magandang connection sa Lord, talagang nawawala yung mga alinlangan natin sa buhay. Kapag may dumaan sa yung problema, ay okay to kasi okay lang to kasi alam kong kaya ni Lord solusyonan to. Pero pag hindi ka connected kay Lord at dumaan ka sa problema, ano mong gagawin? Wala na. Nag-overthink ka na, hindi ka na a-attend ng church, hahanapin mo na naman yung sarili mo. Lagi mo na lang hinahanap yung sarili mo pag may problema ka. Ba't ayaw mong hanapin si Lord? Di ba? Pag may problema tayo, si Lord yung hanapin natin, hindi sarili natin kasi hindi natin makikita yung sarili natin. Makikita lang natin yung sarili natin na empty lagi. Mahina kasi yung sarili natin pero malakas si Lord. Amen po ba? So kapag tayo ay meron talagang connection kay Lord, hindi agad tayo babagsak. Tandaan niyo po, sabi sa, hindi ko nilagay ba yung verse dito na sa Matthew 7:24, yung daw taong nakinig sa salita ng Diyos at ginawa ang salita ng Diyos ay parang isang taong nagtayo ng bahay sa bato. Lumaan man daw yung mga unos, hindi siya masisira o hindi siya babagsak. Ganon daw yung taong nakinig at ginawa ang salita ng Diyos. Kasi yun yung mga taong may connection sa Lord. Nakikinig ng maigi sa salita ng Diyos. Ginagawa yung salita ng Diyos. At kapag ka dumaan sa problema, hindi natitinag. Isipin niyo maigi, dalawa yung nagtayo ng bahay na yun. Yung isa nagtayo sa buhangin, isa yung nagtayo sa bato. Pareha silang may tinayo. Pero pareha silang dumaan sa pagsubok. Pero hindi sila parehas ng resulta. Yung isa bumagsak, yung isa na natiling nakatayo. Bilang Christian, may darating at darating talagang struggle sa buhay natin. Kaya gusto ni Lord, manatili kang connected sa Kanya. Diba? Ayaw ni Lord na nalolobat ka. Kung paanong ayaw nating nalolobat yung mga cellphone natin, dapat ganun din yung natin, connection sa Lord, yung relationship natin sa Lord. Huwag nating hayaang nalolobat. Hawakan mo yung balikat ng katabi mo, tinan mo, mainit pa kay Lord to. Buhay pa ba yung pananampalataya nito kay Lord? At kasama doon yung malayang pagdaloy ng kapangyarihan ng Panginoon sa atin kapag tayo ay laging connected kay Lord. Huwag lang connected lagi sa wifi. Di ba? Connected dapat lagi tayo sa Lord. Okay, isa pa. Yung pangatlo na. Yung tama, yung next. Ulitin ko po. Sabi ni Lord, yung Spirit daw ay lalaya sa pamamagitan ng prayer and fasting. Prayer is connecting to God. And yung sunod, yung fasting ay disconnecting to the Word. Inaalis natin yung connection natin sa mundo. Naku po, paano po? Hindi pa ako natatapos dun sa pinapanood kong K-drama. 2 episode pa lang ako. Hindi naman po masamang manood ng mga moving ganyan, pero bibigyan natin ng time limit. Guilty kami dyan dati na nauso yung yun. Pilipino natin. Yung mga magnanakaw. Yung money heist. Lagay isang season, dire-diretso eh. Nakaganyan lang kami. Nagkayari. Di na masamang manood lang ganyan, pero bigyan natin time. Baka nauubos na yung oras natin dun sa dumating na buong isang season, saglit lang natin pinanood, di ba? Yung mga ganong part sa buhay natin. Disconnecting sa mundo. Dinidisconnect natin lahat ng mga bagay na nakakonect sa mundo na nakakaubos ng oras natin. Kasama po dito yung food. Kaya tayo nagka-fasting. Hindi lang sa mga social media, pero yung food, hindi natin pinagbibigyan yung sarili natin. Kasi ang mga Pilipino, mahilig magluto yan. Sino mas mahilig kumain dito? Mahilig sa mga anli. Anli rice. Ano pa? Di ba maraming ngayon, usong kainan, yung 350 lang, tapos lahat pwede mo nang, buffet, lahat pwede mo nang kainin, di ba? Anli dessert, anli lahat. Mahilig ang tao sa food. Pero isa po ito sa dapat pinagka-fasting natin, yung pagkain.
Nakalimutan ko na naman yung video. Pero meron pong video na ang isang tao na nagka-fasting sa food, yung pagkain na literal, 4 hours pa lang daw, nade-digest na niya yung mga pagkain. And then after ng ilang hours pa, siguro sa 36 hours yung in-example niya, nare-regenerate daw lahat ng cells natin sa katawan. Lahat ng mga maling cell or mga may sira na cell ay nare-regenerate dahil hindi tayo kumakain ng food. So mayroong good benefit sa physical nating katawan, yung hindi pagkain. 'Di ba? So sa iba nga nagka-fasting sila, may 3 days, pero okay lang naman kung ano po yung kaya ninyo. Huwag naman almusal lang, tapos kain ka na sang damakmak na lunch, di ba? Ano siya, mayroong benefit yung sa katawan natin, yung pagka-fasting sa food. Di ba? Tawakan niyo yung mga tiyan natin. Di ba? Meron siyang magandang resulta sa katawan natin. Tandaan niyo po, ang unang temptation sa Bible ay kay Eva at Adan? Food. Nung kay Jesus Christ, anong unang temptation kay Jesus Christ? Pagkain. So, kailangan nagka-fasting din po tayo sa food. Uutusan natin yung sarili natin na alisin talaga yung kagustuhan ng laman natin. Hindi po masama ang food, kasi kailangan ng katawan natin yun. Pero may mga times sa buhay natin kailangan natin mag-fasting sa food. Kasama po ang prayer. Hindi naman pwedeng magka-fasting ka lang sa food so walang prayer. Diet lang yon. O ginugutom lang natin yung sarili natin. Kapag nagka-fasting tayo sa food, kasama po yung prayer doon. Hindi pwedeng hindi magkasama yung bagay na yun. So inaalis po natin yung mga bagay na nakakonect sa mundo. Binabawasan natin yung panonood ng teleserye. Sino mahilig manood ng teleserye dyan? Manood ng mga palabas, manood ng Facebook. Kagaya nga po sabi ko kanina, most of the time or sa mga napapanood natin sa Facebook, ginagaya na natin. Nahahawa tayo sa mundo. Even Christians. Maraming Christian na nahawa na sa mundo. Nakakita sila ng mga ibang Christian na nag-iinom. Pwede pala. Tara, mag-inom din tayo. Nagkakahawahan. Nakakita sila ng mga Christian na pwede yung ganito o pwede na rin pala tayo dito. Nakakita sila ng Christian na may mga maling doktrina na wala na palang impyerno o maniwala na rin tayo walang impyerno. Nakakita sila ng mga Christian na nagpupunta sa mga club, pwede pala yun, sige tayo na rin. Dahil sa social media. Ang mga bata ngayon, ang bilis ng utak, tama ba? Dahil saan? Sa social media. Ano ba yung palabas na yan? Johnny. Sino alam nakakalam ng na yan? Palabas sa mga bata. Johnny telling lies. Alam niyo ba yan? Yung tinuturuan siya magsinungaling. Kasi di ba kinain naman talaga niya yung sugar, pero sabi niya, hindi daw, no papa. Sabi niya. Doon pala, makikita mo na sobrang corrupt ng social media ngayon, di ba? Bakit panoorin mo yung bata ng palabas na nagsisinungaling? Di ba? Pati yung Cocomelon na meron ng palabas sa Netflix sa Cocomelon na yung parents niya ay parehas lalaki. Although animated yun na cartoons, pero parehas lalaki yung parents. Diba, tas parang sabi doon, lyric sabi niya, kung ano yung nafe-feel mo na ikaw, sabi doon sa bata, iyon ka. Hindi. Doon pa lang, corrupt na ang mundo eh. Ngayon, meron din, dahil napapanood natin sa teleserye yung mga may kabit, ayun, parang normal lang. Okay lang pala magkaroon ng relasyon ng dalawa. Diba? Kung ano yung nakikita natin sa social media, iyon yung gagawin natin. Iyon yung nafe-feed sa atin. Tandaan niyo po, it is spiritual. Merong spiritual or mga spirit na namamayani sa social media na kapag nanonood tayo ay dumadaloy sa atin. Diba? Sino sa inyo yung nanood ka ng English movie? Siguro after mo manood ng ilang season, parang nag-i-English ka na rin. Di ba? Yung mga Pilipino, nung nauso yung mga Koreano sa Pilipinas, nauso yung mga ganyan, yung mga lahat na Pilipino nag-bangs. Di ba? Kasi, ang batian, ng mga batian ng Pilipino ngayon? Annyeonghaseyo, ganyan yung mga Kasi yun yung nafe-feed sa atin eh. Kung ano yung parang nagiging napapanood ng lahat, yun yung nagiging natin galaw. Kaya gusto ni Lord, mag-disconnect sa mundo. Alisin natin yung sobrang pagbababad sa
to social media at sa ibang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Amen po ba? Ayon ni Lord, sabi nga ni Lord kanina, huwag nating mahalin yung mundo na ito. Si Satan, ang gusto lagi niya, i-disconnect ka kay God at i-connect ka sa mundo. Gusto niyang mag-bonding kayo ng mundo. Games, di ba? Sa game, masyado na tayong ang games po ay kabilang sa bagay sa mundo. Baka meron sa ating mga na-addict pa sa games. So, yun po ay hindi, kumbaga, mauubos ang oras mo, di ba? Nakaka-influence sa atin. Gusto ni Lord maalis tayo sa lahat ng connection sa mundo. Si Satan naman ay tinatry tayo laging i-connect sa mundo. Laging ibinibida ng kaaway sa'yo yung magagandang bagay. Magagandang material, magagandang cellphone, magagandang damit, magagandang karangyaan ng buhay. Yun yung gusto ng kaaway. Sabi nga, yun yung inaalok niya kay Jesus eh. Sabi niya, samba ka sa akin. Nakikita mo ba lahat to? Ibibigay ko sa'yo lahat to. Ito yung lahat na nakikita mo, bibigay ko sa'yo ito. Ganon yung gusto ng kaaway na gawin sa atin. Gusto niyang ma-focus tayo dito sa mundo ng ito. Gawin mo yan para magkaroon kang ganyang buhay. Kalimutan mo muna si Lord. Lagi ang gusto ng kaaway i-connect tayo sa mundo at i-disconnect tayo kay Lord. Kasi alam ng kaaway na kapag tayo ay connected kay God, matatalo natin siya. Powerful ang isang Kristiyano lagi nakakonect sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi dito, the source of our defeat is not just lack of connection to God. It's a deep connection to the Word. Yung dahilan kung bakit tayo natatalo is hindi lang dahil wala tayong connection kay God, pero dahil sobrang connected natin sa mundo. Try mong i-assess yung sarili mo. Gaano kakatagal, ilang time or ilang minuto, ilang hours inilalaan mo para sa Lord. At ilang hours yung nilalaan mo sa lahat ng bagay sa mundo. Sige nga, try nyo nga pong i-assess. Ilang hours ka nagde-devotion? Ilang minuto ka nagpipray? Ilang minuto yung nilalaan mo sa Panginoon? Compare sa nilalaan natin sa mundo. Sa church nga, ilang oras lang service natin? 2 lang. Nainip pa tayo. Tagal mo mag-preach ni pastor. Luluhod pa kami mamaya eh. Pipray pa kami. Di ba? Tapos meron pang gawain sa Wednesday, tapos meron pang day watch. Di ba? Sobrang konti lang ng time na yung compare sa mundo. Ilang hours meron tayo? 24 hours. Ilang minuto, ilang oras tayo magde-devotion. Meron bang nagde-devotion dito ng 3 hours? Wala, di ba? Pero bakit hindi tayo makapag-devotion? Isipin niyo na lang maigi. Saan mas matimbang ang ginagawa natin? Sa mundo ba o sa Panginoon? Sabi dito, kaya tayo natatalo, hindi lang dahil nawawalan na tayo ng pananampalataya sa Lord, pero dahil sobrang connected na tayo sa mundo. Sabi sa Romans 12, 2, basahin po natin yung verse na yun. Ito na po tayo magtatapos. Romans 12:2. Meron ba dyan? Ayan. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go. Wag. Amen. Sa halatang nagpa-fasting po ang ating mga boses. Sabi dito, wag daw tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi alam ng Lord alam ng Diyos na corrupt tong mundo na to Kaya ayaw niya na makigo ka dyan. Hindi porket lahat ng classmate mo gumagawa nito, gagawin mo na rin to. Hindi porket yung mga katrabaho natin gumagawa ng ganito, gagawin na rin natin to. Di porkit uso gagawin na natin lahat. Di ba? Tandaan niyo po, hindi na bilang isang Kristiyano, hindi na po tayo dapat talaga nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi porkit ginagawa nito kailangan natin gawin. Tandaan po natin, maraming bagay sa mundo ang makakapagpalayo sa atin sa Kanya. Ulitin ko po kanina yung
yung powerless generation ay disconnected kay Lord at connected sa mundo. Pero kapag ang isang Kristiyano ay connected kay God at nakadisconnect sa mundo, doon pa lang tayo magiging powerful. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, may mga spirit na hindi naaalis sa pamamagitan ng prayer and fasting. May mga bagay sa buhay natin na kailangan nating ipag-fasting. May mga talagang, yung buhay natin bilang isang Kristiyano para maging powerful tayo, kailangan natin maging connected kay Lord sa pamamagitan ng prayer at sa pamamagitan ng fasting, kailangan natin mag-disconnect sa mundo. Tandaan niyo po, lahat ng bagay sa mundo, lahat ng ino-offer ng kaaway ay laging palayo sa Lord. Tandaan niyo po yung mga bagay na yan. Kapag sa devotion pa nga lang, minsan kapag nag-devotion ka, tas may cellphone sa gilid mo. Pag may nagtunog na messenger, parang medyo nagkaganon yung utak mo. Yun. Parang gusto mong buksan, di ba? Alam mo yung gusto mong buklatin kung sino yung nag-message, di ba? Ang offer lagi ng kaaway, i-distract tayo sa connection natin sa Panginoon. Kaya sabi dito, through prayer, fasting, and reading God's Word, our connection to God gets stronger and our connection to the Word gets weaker. Kapag tayo ay nagka-fasting, nagbababad sa salita ng Diyos, yung connection natin sa Lord, nagiging matindi, nagiging matibay. Paano ba nagiging close ang dalawang tao? Kapag lagi silang nag-uusap. Kung sino yung lagi mong kausap, sa classroom, di ba gano'n? Kung sino lagi mong kausap, yung nagiging ka-close mo. Gano'n din sa Lord, kapag lagi mong kausap si Lord, nagiging close mo si Lord. Nagkakaroon ka ng matinding connection kapag lagi mong kausap si Lord. At yung connection mo sa mundo, unti-unti nang nawawala. Pero kapag nawawala na ang connection mo kay Lord, at yung nawawala na yung daily devotion mo sa Kanya, unti-unti ka nang nakokonect sa mundo. Doon na tayo nagiging powerless. Ang sabi dito sa ating application, mag-commit ng quality time sa Diyos araw-araw. Kung alam niyo po yung verse na Joshua 1:8 na wag daw natin kalimutang basahin ang kasulatan. Bulay-bulayin natin iyon araw at gabi. May kasunod pa yon upang ano kasunod doon? Alam lang natin bulay-bulayin yung salita ng Diyos. Pero may kasunod yon upang matupad natin ang lahat ng nakasaad doon. Hindi pala natin magagawa yung salita ng Diyos kung isang ganun lang devotion, boom. Pipili lang ako, ito maganda to. Lilista ko na. Isusulat ko sa notebook ko. Good na to. Hindi. Hindi ganun lang, hindi yun yung sinasabi sa Bible. Hindi natin magagawa ang salita ng Diyos kapag hindi natin siya binulay-bulay. Kasi nakalagay mismo sa Bible, bulay-bulay daw natin araw at gabi upang matupad natin yung nakalagay doon. Hindi porket nakakita ka ng verse sa may gilid ng truck, ay okay na to, may word of God na ako today. Sobrang lakas ng faith ko. Nakabasa ka lang ng verse sa truck. Di ba? May mga ganun kasing sa truck. Di ba? May mga nakalagay na verse. Di ganun. Personal po ang ating devotion sa Lord. Ang pagbabasa natin ng Bible ay personal. Kaya sabi dito, magkaroon ng quality time. Ano ibig sabihin kapag quality? Talagang yung time na yun ay nilalaan mo lang sa devotion. Ang pagbibigay po ng time sa pag-devotion sa prayer life, sa relasyon natin sa Lord, ay hindi yung tira-tirang time lang natin. Na kapag, parang puno-puno ka ng trabaho maghapon, tapos parang may extra time pa ako. Sige, mag-devotion ako. Hindi. Dapat priority natin si Lord. Siya yung una sa buhay natin. Kaya sinabing quality time, walang distraction na kahit na. Hindi habang nagluluto ka, nagbabasa ka ng Bible. Ano nga ba to? At i-distract ka kasi mamaya napasarap yung basa mo, sunog na yung niluluto mo. Ang quality time talaga, yung time na yun, ilalaan mo talaga yun sa Lord. At hindi lang isang beses, kundi araw-araw. Ito po ang problema sa atin minsan. Magaling lang tayo sa umpisa. After ng Sunday service, kinabukasan nag-devotion. Alab, di ba? 5 a.m. pa lang, nag-devotion na. Dumating ang Tuesday, naging alas 9 na. Dumating ang Wednesday, gabi na. Dumating ang Thursday, nakatulugan na, di ba? Hindi na nakapag-devotion. Di ba? Nagiging lang, sa simula lang, ningas kugon nga tawag, di ba? Sa simula lang tayo mag-lay. Pero ang gusto ng Lord, dapat araw-araw. Kailangan meron tayong daily devotion. At yung huli, alisin ang lahat ng connection natin sa mundo. Tandaan niyo po, nasa mundo pa naman tayo.
dito pa rin tayo nabubuhay sa mundo. Kailangan pa rin nating mamuhay. Kailangan pa rin nating mag-aral, magtrabaho, ganyan. Pero dapat, hindi na tayo nakikiayon sa kung anong meron sa mundo. Iba na tayo. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Sabi nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. Hindi ka na yung dati mong pagkatao yung ginagamit natin. Kasi yung dati nating pagkatao, makamundo yun eh. Lahat ng dati nating pagkatao, makamundo yun eh. Pero dahil tinanggap na natin si Jesus Christ, iba na tayo. Kaya nga sinasabi ng iba, yung mga Christian daw ay mga born again ay mga baliw. Hindi, parang kasing, yun yung totoong Christian. Yung iba ka sa mga iba sa trabaho, pag yung nalalamang Christian ka, pag nasa trabaho ko, ay Christian yan. Kapag nasa school ka, ay Christian yung mga yan. Okay, magmumura. Compare sa, ay Christian ka ba? 2 years na tayo sa trabaho, ngayon ko lang nalaman Di ba? Kasi nakikinom ka sa amin eh. May mga ganun, di ba? May mga Christian na ganun, may mga kalala akong ganun. Ang totoong Kristiyano, iba na talaga dapat tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang pabalikan yung dati mong pagkatao. Nalalaman dapat na Christian tayo. Iba na tayo sa mundong ito. Diba? Kapag malalaman mo nga yan, pag nagkaayaan sa trabaho, tara, merong inuman sa office. Hindi ka nila aayain kasi alam nilang Christian ka na, hindi ka umiinom. May mga ganun tayo, mga testimony. Nila sila inaaya kasi alam nilang hindi na sila uminom. Tapos bilang sa atin din naman, mga Christian, pakilala mo agad. Pag nasa trabaho, pakilala mo agad Christian ka. Sa school, pakilala mo agad Christian ka. Maghayo ka agad para alam nilang Christian ka. Kapag inaya ka nila, inuman, sabi mo agad, hindi ako uminom kasi binago na ako ni Lord. Huwag mong sasabihin, sakit lang yung tiyan mo. Kaya ayaw mo. Di ba? Sabihin mo agad, Christian ka. Amen po ba? Iba na tayo. Kaya sabi nga, alisin na natin lahat ng connection sa mundo, baguhin na natin yung ating isip, baguhin na natin yung buhay. Tayo po lahat ay tumayo. Bilang conclusion po, ang sabi dito, ang pagkapanalo mo sa laban ay nakadepende kung saan ka nakakonect. Sa Diyos o sa mundo. Tandaan po nating maigi yung bagay na ito. Yung buhay po natin bilang isang Kristiyano ay magtatagumpay depende kung saan ka nakakonect. Kay Lord ba? O sa mundo. Kapag tayo ay nakakonect kay Lord, sigurado tayo na tataas yung faith natin. Lahat ng struggle natin sa buhay, alam natin mapapagtagumpayan natin. Pero kapag tayo ay kumonek sa mundo, tandaan niyo po, ang pag-connect sa mundo, parang mukha lang masaya yan sa pakiramdam natin. Parang nasasatisfy ka lang kasi masayang manood, masayang maglaro, masayang ganito sa mundo. Pero po, unti-unti niyang pinapatay yung katawan natin papuntang impyerno. Unti-unti niyang binubulok yung isip natin, kinukurap yung isip natin para maniwala tayo sa kasinungalingan ng mundo. At para madala tayo sa kapahamakan. Tandaan niyo pong maigi to, ang sanlibutan, dadaling kanya lagi sa kapahamakan. Kapag pinipili natin laging kumonek sa sanlibutan, laging kamatayan ng ang ending niyan. Bakit siya masarap sa sanlibutan? Sabi sa Bible, makipot daw ang daan, or malapad yung daan papunta sa kapahamakan, at makipot lang yung daan papunta sa kaligtasan. Masaya kasi yun, kaya malapad, malawak ang daan. Masaya kasi, maluwag. Di ba sino sa inyo nakadaan sa mga iskrita, di ba? Yung parang siksikan, ang hirap dumaan. Pero ang sarap dumaan kapag maluwag yung iskrita. Kahit sa mga nakasasakyan, di ba? Pag masikip yung daan, ayaw nating pumasok kasi nahirapan tayo. Pag maluwag daan, gustong-gusto natin yan. Ganon sa mundo, ino-offer niya lagi yung maluwag na daan. Komportabling buhay. Yung buhay na masaya lang lagi, parang sinasabi pa sa social media, enjoyin mo yung buhay mo. Minsan ka lang mabubuhay, enjoyin mo na. Ganyan yung sinasabi ng sanlibutan eh. Minsan ka lang mabubuhay, enjoyin mo na yan ngayon. Meron pa akong kakilala nun, sobrang inom, sobrang bisyo. Sabi niya,
Sabi nung nagpapaalala sa kanya, baka mamaya bawian ka niyan kasi panay ka inom. Sabi niya, okay lang, basta mamatay sa sarap sa inom. Yun yung mga reason. Alam niyo yung mga ganong dahilan na yun na yung reason nila, okay lang yan, Bishop. Minsan lang tayo mabubuhay. Pero tandaan niyo po, minsan lang talaga tayo mabubuhay. Pero after ng buhay natin, doon tayo mananagot. Kung ano yung dinadanas natin dito sa lupa, after ng buhay natin, ano yung nilakad mo sa lupa, kung paano ka lumakad dito sa lupa, after ng buhay natin, doon natin makikita ano yung resulta ng pagpili natin sa buhay na to. Pagpili mo lang sa mundo o pagpili mo sa Diyos. Ang pagpili mo sa Diyos, mahirap. May mga tinitiis ka sa buhay eh. May mga bagay ka na hindi mo na nagagawa. Kasi normal po sa ating bilang mga tao parang dahil sinful nature pa tayo, nasa sinful nature pa tayo, may mga times na parang gusto mong gumawa ng kasalanan. At doon papasok yung kailangan mong i-deny yung sarili mo. Kailangan mong pasanin yung krus eh. Hindi naman sinabi ni Lord na magiging easy ang lahat na basta tumanggap ka sa akin, kaya, wala kang struggle sa sin, wala. Hindi. Sabi ni Jesus Christ, kailangan mong pasanin yung krus mo. Araw-araw. Ibig sabihin ng pagpasan din ng krus sa atin, dinidinay mong sarili mong kagustuhan. Meron kang mga kagustuhan sa buhay mo, pero tinitis mo, Lord, sige, kahit may mga times na parang feeling mo gusto mo nito, pero Lord, dahil ayaw mo nito, hindi ko to gagawin, pipiliin kong lumakad sa kalooban mo, Lord. And then after ng buhay natin, doon natin makikita yung resulta ng pagpili natin sa Lord. Pero pag sa kabilang banda tayo, kinoconvict na tayo ni Lord, ganito gawin mo ganyan pero ayaw nating sundin si Lord. Pinipili pa rin natin yung sarili nating way. Enjoy natin yung buhay natin. And then after ng buhay natin, dahil maiksi lang tayo sa mundong ito, after nun, yun yung panghabang buhay na kapahamakan. Kaya nga, ang ating pagkapanalo ay depende kung saan tayo nakakonect. Sa Diyos ba o sa mundo. Pero syempre, gusto ni Lord mag-connect tayo sa Kanya at i-disconnect natin yung sarili natin sa mundo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, Lord, humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Pwede po tayo humingi ng tawad sa Lord personally. Kung masyado tayong na-connect sa mundo, masyado na nating nilaan yung isip natin, yung buhay natin sa mga baka mundong bagay lang na pang-temporary lang, Lord, patawarin niyo po kami. Lord, patawarin niyo po kami kung minsan nagiging makasarili kami na ang iniisip lang namin ay sarili namin, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay isang mahabaging Diyos. Sapat yung biyaya mo sa amin, Panginoon. Lord, gusto po naming makalakad ng ayon sa kalooban mo, Panginoon. Kaya inaangkin po namin ang paglilinis mo ng banal mong dugo sa lahat ng aming kasalanan, sa pagpili namin sa mundo. At sa oras na ito, Lord, pinipili po namin ang presensya mo, Panginoon. Pinipili po naming manatili sa iyo, Panginoon. Pinipili po namin sa oras na ito, Panginoon, na magkaroon ng connection sa iyo araw-araw. Na maranasan yung presence mo. Sa oras po ito sa pag-worship po natin, i-desire po natin na ma-experience natin si Lord, ma-encounter natin siya sa oras na ito. Sa paglapit po natin sa presensya niya, i-desire natin, Lord, sa oras ito gusto kitang ma-encounter. Gusto kong maranasan yung presence mo. Gusto kong mabago, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy po natin itong gawing panalangin sa Panginoon na maging connected tayo at maranasan natin yung presensya niya. Down at your feet, oh Lord, is the most high. Yes, Lord. In your presence, Lord, I seek your Minsan pa po, lumapit tayo sa presence ng Panginoon. Tayo lumapit sa paanan ng Panginoon. Down at your feet, O Lord. Huwag po nating hayaan na hindi natin ma-experience yung kapangyarihan ng Panginoon sa oras na ito. Welcome you, Holy Spirit. Welcome your power, Holy Spirit. I seek your face. Oh, there is no higher
bow and kneel before your Lord, ito po yung gusto naming lugar, Panginoon, sa presensya mo. I am amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow. Sige po, wag mo nating hayaan na madistract tayo. before your I-encounter po natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. O minsan pa, there is no higher calling, Jesus. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced Minsan pa po, by your mercy, O Lord. sa oras pong ito, I live to worship. maaari po ba tayong lumuhod lahat sa Panginoon? Sa mga may kaya pong lumuhod, pwede po tayong lumuhod. And sa mga hindi naman po kaya, okay lang pong maupo tayo. Than to bow and kneel. Lord, lumalapit po kami sa iyong presensya, Panginoon. We're amazed. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Minsan po, there is no higher calling. I live Jesus. Oh, there is no. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. Oh, Lord. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Wala pong ibang place, Panginoon, na magkoconnect sa amin sa iyo kundi sa presensya mo, Panginoon. Dito namin may experience yung freedom, yung total restoration, Panginoon, ng relationship namin sa iyo, Panginoon. Kaya lumalapit po kami sa iyong harapan, sa iyong paanan sa oras na ito. Makapag-commit kami, Panginoon, lagi na mag-seek sa iyo, Panginoon, everyday ng buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil magmula po sa araw na ito, magkakaroon kami ng desire na lagi maging connected sa iyo at ma-disconnect sa mundo na ito. At sa oras po ito, Panginoon, lumalapit po kami bilang church, nalapit po namin ang lahat ng concern namin sa aming church, sa lahat po ng ipagpipray namin, Lord, samahan niyo po ang bawat isa na mananalangin, Panginoon, para po sa aming mga concerns para sa church na ito. Samahan niyo po kami ng iyong banal na espiritu sa aming pong pananalangin. So ngayon po tayo po ay mananalangin. Sa oras pong ito, patuloy na ipapanalangin natin ang ating bansang Pilipinas at ang buong mundo. Patuloy na tinatawagan po natin si Brother Ezra Garcia upang pangunahan po tayo sa panalangin. Tayo po pumigit at manalangin, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord God, Panginoon, sa oras ito, kami sama-sama nanalangin, Lord God, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord God. And humingi kami ng kapatawan, Lord God. Linisin niyo nga po, Lord God, kami na mga kasalanan namin. Nasabi na isa po nagawa, Lord God. Nawa, Ama, na humarap kami, Ama, ng malinis sa inyong harapan, Lord God, sa oras ito, sa pananalangin namin. And Father God, Ama, sa oras ito, tinatas namin ang bansang Pilipinas, O Lord God.
Patuloy nga Ama na tunay nga mansa na to Lord God is para sa iyo lamang Lord God, na dinadalangin namin Lord God na mga nangyari dito Lord God ay Lord God ay nagiging bigyan mo ng kaayusan Lord God, yung mga kaguluhan na special Lord God sa government na dadalangin namin una-una sa lahat. At patuloy nga Ama na kayo nga po Lord God ang kumilos sa mga taong ito Lord God, na buksan niyo yung mga puso ni Lord God, gumamit kayo ng tao Lord God, na makapagpa-open ng heart nila Lord God, makita nila yung kadakilaan mo Lord God, yung pagmamahal mo. Makita Lord God, patuloy nga bigyan mo sila ng kaayusan sa kanila Lord God, sa pamamalakad nila sa bansa o Lord God, na para magkaroon ng kaayusan Lord God sa Pilipinas Lord God, sa government, maging mula sa pinakamataas, sa presidente hanggang sa pinakamababa o Lord God, sa mga barangay official o Lord God. We pray for them o Lord God, na hawakan mo kanilang mga heart o Lord God, puso nila Lord God. And patuloy nga Ama na naniniwala kami Ama na ikaw ang Diyos na malaki o Lord God, na walang imposible o Lord God sa'yo, na kaya mong magpabago ng mga tao Lord God, na kaya mong baguhin ang bawat tao, kahit sino pinakamatigas sa puso Lord God, is kaya mong baguhin Lord God. At patuloy nga Ama, dadalangin din namin Lord God, na sa yung buong mundo Lord God, na sa mga sa Kristyanismo Lord God, mga taong nananalig o Lord God sa inyo, tuloy nga Ama na panataliin mo Lord God yung faith nila Lord God sa bawat isa sa amin Lord God, na mas maging deeper pa Lord God yung faith Lord God sa kabila ng mga sitwasyon, anuman mga Lord God na mga dumadating yung sakuna sa mundo ngayon, yung mga signs o Lord God na muli mong pagbabalik o Lord God. Patuloy nga Ama na mas magkaroon pa ng pananampalataya, yung bawat isa magkaroon ng connection o Lord God sa iyo, na kahit na dumating sa mga gatong sitwasyon is makikita namin Lord God yung pagbabalik mo, hindi yung takot o Lord God, na makita at ma-open din yung puso, yung mga isip ng tao na muli ka, na totoo kang Diyos o Lord God, kaya ito nangyayari o Lord God, dahil muli kang babalik o Lord God upang maging maayos Lord God yung mundo o Lord God. And patuloy nga Ama na tunay nga Ama, we pray for Israel Lord God, na magkaroon ng peace o Lord God, na kapayapaan Lord God sa bansang tinawag mo Lord God, na pinili mo Lord God, na mga kumakalaban magkaroon ng kaayusan Lord God, mga arrangement Lord God, na magtuloy-tuloy o Lord God hanggang sa muling pagbabalik o Lord God. And patuloy nga Ama, naniniwala kami na you are in control o Lord God sa lahat ng sitwasyon o Lord God. At patuloy nga magkaroon kami ng faith na magiging maayos ang lahat o Lord God, lalo sa pagbabalik mo o Lord God, na mas kilalanin ka pa namin, mas mag-stand up kami o Lord God bilang isang Christian o Lord God, na mas papakita namin na yung mas mapalaganap yung Christianismo o Lord God, at hindi ma-wave yung faith namin, yung belief namin sa oras na dumating yung mga takot o Lord God, at makita pa yung katatagan namin Lord God. We thank you Lord God, at patuloy nga Ama na lukuban nyo ng dugo ang bawat Christian o Lord God, at wag masyado wala yung suffering o Lord God, at patuloy na Lord God, ikaw ang kumilos sa buhay namin. We thank you Lord God, we thank you Father God, we thank you Jesus, we thank you Holy Spirit. Sa inang biyabig ang pinamahal sa papuri, sa pagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. Patuloy din po nating ipanalangin ang ating mga healing requests and families, na pangungunahan po tayo ni Brother Manuel Samaniego. Yes, Lord. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkaloob sa amin. Doon nga po, Panginoon, sa mga nangyayari ngayon, Panginoon, sa aming mundo, ay maraming mga sakit na dumarating, Panginoon. At ito, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kung kami ay magdidisiplina sa aming sarili, Panginoon, kaya namin alagaan ang aming mga sarili, Panginoon, na kasama ka, Panginoon. Panginoon, alam namin na ikaw lang ang aming doktor, Panginoon, kaya ang lahat ng mga families, Panginoon, ay magkaroon ng kasama-samang pananalangin at magkaroon, Panginoon, ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lahat ng gagawin, Panginoon, ay para sa iyo lamang. At lahat na may mga sakit, Panginoon, ay aming sineselyon, Panginoon, na ang lahat ay gagaling sa pamamagitan mo, Panginoon, sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang aming doktor at wala nang iba, Panginoon. Kaya, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, ingatan mo ang mga pamilya, Panginoon, magkaroon ng pag-iibigan sa isa't isa, Panginoon, at magkaroon ng magpalakasan,
Panginoon, lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo, Panginoon, na ito ay gawa ng mga kaaway, lalo ano, Panginoon, mga sakit nito, ay alam namin, Panginoon, kung paano solusyonan sapagkat Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng may sakit. Kaya, Panginoon, ingatan mo ang lahat ng may mga sakit ngayon, mga bata, matanda, ang lahat ng mga bagay na nangyayari, Panginoon, dito sa mundo ay nangyayari. At alam namin, Panginoon, na ito ay matutugunan mo, Panginoon, at alam mo ito, Panginoon, na Ikaw lang ang makapagbibigay ng kagalingan sa bawat isa. Kaya ngayon, Panginoon, maraming salamat at alam namin, Panginoon, na kung kami ay nakakonekta sa iyo, Panginoon, na lahat ng bagay ay gagaling, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na aming gagawin ay para sa iyo lamang, kami ay magtatagumpay sa lahat ng labang ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ito ang mong samot dalangin. Amen. Patuloy din po nating ipanalangin ang ating church goals and body of Christ na pangungunahan po ni Sister J.D. Batusan. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, sa Church ng Rowa, Panginoon. Thank you, Lord, sa natapos na anniversary, Panginoon, ng Rowa. Thank you, Lord, sa 19 years, Panginoon, na pagiging faithful mo sa Church ng Rowa, Panginoon. Patuloy, Lord, na kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon, ay patuloy na samahan mo kami sa bawat taon, Panginoon, na darating. Lord, I pray, Lord, yung faithfulness mo ay palagi naming makita, Panginoon. Gayon din, dalangin namin ang bawat Rowanians, O God, dalangin ko na patuloy na lumakad sa kalooban mo, Panginoon, sa pagiging faithful sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Lord. Patuloy din naming ipinapanalangin, Lord, yung mga goals ng Rowa, Panginoon, mula sa mga pagko-conquest, Panginoon, sa pag-reach, Panginoon, ng maraming souls sa bawat barangay, sa lugarin ng Hagunoy, ng Bulacan, at maging sa online, Panginoon. I pray, Lord, na patuloy mong palakasin yung bawat isa, Panginoon, na tumatayo, nagpapagamit sa iyo, Panginoon. I pray na ma-reach yung bawat souls, Panginoon, na nais mong makakilala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord, sa pagkilos mo, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. And we pray, Lord, sa aming sariling location ng church, Panginoon. Ito'y nilalapit din namin sa iyo. Salamat, Lord, na may mga nagiging tapat, Panginoon, na tumutulong, Lord, para makabuo, Panginoon, makalikom ng pera. Patuloy, Lord, na pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord, yung magiging location ng church ng Rowa. In Jesus' name, hallelujah. At patuloy din, Lord, na hindi lang to magiging physical church, kundi yung maraming souls, Panginoon, na dadako, Panginoon, na mawiwin, Panginoon, sa pamamagitan ng church, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, yung location, in Jesus' name. Hallelujah. And we also pray, Lord, for the body of Christ, Panginoon, sa bawat pastor, sa bawat leaders, Panginoon, sa bawat miyembro ng bawat iglesia, Panginoon, sa buong Pilipinas. Patuloy namin itong nilalapit sa iyo, Panginoon, yung pagkilos mo, Panginoon, yung intervention na nagmumula sa iyo. I pray, Lord, na nagiging mahirap, Panginoon, yung paglilingkod ng bawat isa, Panginoon, sa pagdating sa mga problema, Panginoon, sa personal man, Panginoon. I pray, Lord, na palagi naming makita na ang price, Panginoon, ng bawat part ng body of Christ, Lord, ikaw, Panginoong Jesus. At patuloy kaming lumakad, Panginoon, patuloy kaming maging matyaga, patuloy kaming magtiis, Panginoon, sa mga paghihirap na dumadaan sa amin. I pray, Lord, yung bawat body of Christ, Lord, ay lalong maging matatag, Panginoon, lalong lumalim yung faith ng bawat isa. In Jesus' name, naniniwala kami na may dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay na to. And I pray, Lord, na encourage sa bawat isa, Panginoon, na patuloy na lumalim, patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoong Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na ikaw yung madakila, Panginoon, maitas yung pangalan mo, yung pagiging ikaw, Panginoon, ikaw yung palaging makita, Panginoon, sa pagkilos ng bawat member, Lord, ng church, in Jesus' name. Sa bawat gawain, Panginoon, ikaw yung mataas, ikaw yung makilala, Panginoon, yung kapangyarihan mo, ikaw lamang, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Lord, patuloy na ipagkakatiwala pa namin sa iyo yung mga buwan na darating,
pagdating sa church ng Roa, Panginoon, sa mga taon, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik mo. Patuloy ka naming titingnan, Panginoon. Ikaw yung magiging kalakasan namin sa tuwing kami nanghihina, in Jesus' name. Salamat, Lord, sa mga goals na binigay mo para sa amin, sa mga natapos at sa mga darating pang goals, Lord, na binigay mo para sa Church of ng Roa, Panginoon. I pray na ito ay patuloy naming makamit, Panginoon, sa pamamagitan mo lamang, Panginoong Jesus. At nawa, patuloy ang kalooban mo po ang siyang maghari nawa sa aming church, O God. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po nating tinatawagan si Pastor Julius upang ipanalangin ang ating next month personal and ministry agenda. Sige po tayo manalangin. Lord, sa oras po ito, lalapit po namin yung month of November, Lord God, sa mga events namin, Lord. Dinedeclare po namin na sasamahan nyo kami at i-guide nyo kami, i-direct nyo kami sa kalooban mo, Panginoon, para sa aming church, Panginoon. Nalapit namin yung aming re-encounter, Lord God, in Jesus' name. Salamat sa victory, Panginoon, ng re-encounter na ito at kiniklaim po namin ng pagbabago at pag yung fire, pag-kindle ng fire, Panginoon, ng lahat ng aaten at magpa-participate, Panginoon, sa aming re-encounter in Jesus' name. Declare financial provision din sa kanila na matugunan po yung pangangailangan ng finance, Panginoon, para po sa re-encounter na ito. Kiniklaim din namin, Panginoon, ang katagumpayan ng Men's Aligned, Panginoon. Marami pa pong kalalakihan ng ma-invite namin. We declare na lahat po ng ma-invite namin ay mag-stay, Panginoon, sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, at magkaroon ng totoong relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. We declare yung wisdom na nagmumula sa iyo, strategy na nagmumula sa iyo, Panginoon, para po sa event na ito, in Jesus' name. At salamat, Lord, dahil kalooban mo na maraming kalalakihan ang tumayo, Panginoon, sa iyong kaharian at maghayag ng iyong salita. Kaya kiniklaim po namin na ang event na ito ay magbubunga talaga, Panginoon, ng maraming kalalakihan, Panginoon, in Jesus' name. We declare din na sa pagdisimula po ng life class para sa encounter, we declare na marami pong mag-participate, Panginoon, sa encounter na ito, maging sa life class, Panginoon. Maka-complete po sila ng attendance nila sa life class na ito in Jesus' name, Lord God. Salamat, Lord, dahil kalooban mo na ma-encounter yung mga tao na ito, Lord. Kaya kiniklaim po namin na ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng desire, Panginoon, na maka-encounter ka, na sumama, Panginoon, sa event na ito. Maraming salamat, Panginoon. Dinededicate po namin sa iyo ang buong month of November, Panginoon. I-guide niyo po kami sa kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So tayo po ay makakaupo na. Ngayon naman po tayo po ay dadako sa rest in His presence or quiet time. So tayo po ay binibigyan ng pagkakataon upang kausapin at patuloy na mangusap ang Panginoon sa bawat isa po sa atin.
Ayan, kung nabitin po tayo sa ating quiet time, maaari po nating ipagpatuloy sa ating mga bahay-bahay. Amen po. Amen. Ayan, so tayo po ay dadako lang sa announcement po natin para po sa darating na Wednesday. May ano po sa Wednesday? Disciples Night. So hindi muna po tayo magpuproceed para sa ating Salt and Light series dahil magkakaroon po tayo ng special message kung bakit hindi po tayo dapat nagse-celebrate ng Halloween. So in-encourage po natin ng bawat isa sa may mga katanungan bakit ba hindi tayo nagse-celebrate ng Halloween. So attend po tayo sa Wednesday, 6 o'clock po ito ng gabi. Okay po? Ayan, amen. So, yung service natin ay ganun pa din naman po. So, maaari po bang pakilapit po ang ating mga box? Dahil hindi na ito surprise kasi ito po ay ginawa na kaninang first service. So, kung kayo po ay, tights muna po. Ayan, so tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. Wait lang po. Ayan, para po sa ating tithes and offering, so ano nga po bang ating message para sa oras pong ito? So ang title po ng ating message ay pinamagatang, Ang Biyaya ng Sakripisyo. Naalala ko kanina, sabi ko, Pas, may message po ba ako sa tithes and offering? Nagulat ako, ito yung reveal sa akin ni Lord, tas sakto ito yung message. So sa ating pong key verse, sa Marcos 12 verse 41 to 44, ipinagkaloob niya mula sa kanyang kahirapan ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. So ito po yung story kung saan siya po ay nagkaloob sa Panginoon, siya po ay isang balo. Meron po bang nakapag-devotion na about po dito? Ayan, sa mga nakakaalam, magkano daw po yung ibinigay ng balo? Ayan, kung mapansin natin, dun sa story na yon, hindi natin alam kung ano ba yung pinagkukunan niya. Pero sa short story, ibinigay niya kahit alam niya na iyon na lang yung sa kanya. O yun na lang yung natitira. So sabi po dito, alam niyo daw po ba na ang pinakadakilang biyaya ay nagmumula sa sakripisyo. Tulad ng inalay ng balo, hindi kailangang malaki ang ating handog, basta tayo ay tapat at tama ang ating mga puso. Sino po dito nahihiya na ganito lang yung itatights niya? Naalala ko kasi dati, nung time na nag-start po kung mag-tithes and offering, hulaan niyo po magkano po yung kauna-unahan kong tithes and offering. 20 pesos, parang nakakahiya, Lord, na ibigay kasi 20 lang yung tithes. At sino naman dito, nahihirapang magbigay ng 10% kasi malaki yung binibigay ni Lord sa kanya? Walang sumagot. Amen. Kasi sabi daw po dito, ano ulit yung title natin? Ang sakripisyo, ang biyaya ng sakripisyo. So kung mapansin daw natin, minsan nahihirapan daw tayong magbigay pag maliit, at minsan naman din, nahihirapan din tayo magbigay kapag sobrang laki naman. Pero alam niyo po, sabi po dito sa message natin, ang pinakakauna-unahang tinitingnan ng Panginoon ay yung motibo ng puso natin o yung heart mismo ng puso o yung heart natin mismo. Alam niyo po, meron akong gustong testimony, maikling-maikli lang. Kasi po, naalala ko kasi, nung time na nag-start po kung mag-tithes and offering, hindi po ang focus ko is pagpapalain ako ni Lord. Lord, pag binigay ko yung 10% ko, for sure, ibe-bless mo ko. Alam niyo po, ang motibo ng heart ko ay ang makasunod din sa Panginoon. Kasi naniniwala po ako na ang pagbibigay sa Panginoon ng tithes and offering ay isa din pong utos ng Diyos sa atin. I pray na matama din po yung motibo natin na hindi lang tayo nagbibigay dahil ibe-bless tayo ni Lord, pero nagbibigay tayo dahil ito din po ay utos ng Lord sa atin. Naniniwala po ako na kapag ganun po yung motibo ng heart natin, laging gagawa ng way si Lord para pagpalain po tayo. Amen po? Amen. At dahil po dyan, itaas po natin ang ating mga kaloob at ito po ay panalangin po natin. Sige, let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God, amang Diyos.
Patuloy po na nagpapasalamat kami, Panginoon, na ikaw yung unang nagbigay ng biyaya sa amin. Kaya meron din po kaming ibibigay sa iyo. At sa oras pong ito, dalangin po namin na kung paano ka, Lord, naging tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo din kaming maging faithful sa pamamagitan ng pagbibigay po namin ng ikapo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy po, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na masigit na ikaw ay tapat sa buhay po namin. Ito po, Lord, ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po ay makakalapit na. Okay na po ba ang lahat? Ayan, kung okay na